Hi mga kaibigan, for today's video tutorial, isi-share ko po sa inyo, dapat iwasan nyo ito simula ngayon. Simulan mo na ngayon ang pagbabago po natin at iwasan mo na ang magkaroon ng violation. So mag-ingat po tayo sa paggawa at pag-upload ng ating mga video content kasi ito na ang simula sa pagbabago ni Meta. Kapag tayo ay magkaroon ng violation ay hindi na talaga natin makukuha ang ating pinaghirapan. Wala nang sahod. Kaya bawat natin upload ng ating video content ay kailangan natin muna i-review bago natin i-upload kasi po mahirap na kapag magkaroon tayo ng violation. At simula na ngayon ang ating pag-iingat or pangangalaga sa ating mga account. Kaya tips ko po sa inyo lalo na sa mga baguhang content creator ay dapat iwasan po natin ang pag-upload ng mga video content nga ganito. Una po, unoriginal content. Iwasan po natin ang pag-upload ng video content nga unoriginal content nga kinukuha mo lang sa ibang platform para hindi po tayo magkaroon ng limited originality violation. Pangalawa po, music. Iwasan po natin ang paggamit ng mga background music para hindi po tayo magkaroon ng copyright. Pangatlo po, logo or watermark. Iwasan po natin ang pag-upload ng video nga merong watermark tulad po ng TikTok nga makikita po natin dyan sa video content mo. Pang-apat po, comments. Iwasan po natin ang pag-comment sa ating kapwa content creator nga hindi mabuting comments tulad po ng bullying at hate speech. Panglima po, spam. Iwasan po natin ang mag-react, mag-comment ng sunod-sunod para hindi po tayo magkaroon ng spamming violation. Ang pag-react at pag-comment at pag-share ng content ay merong interval time. Huwag sunod-sunod. Pang-anim po, shadow ban. Iwasan ang pag-upload ng video content nga sunod-sunod. Ang pag-upload ng ating mga video content ay mayroong interval time. Huwag sunod-sunod para hindi po tayo magkaroon ng shadow ban or hindi na po makikita ang ating video sa iba kasi po na shadow ban ka na. Pang-pito po, follow at follow back. Iwasan din po natin ang pag-follow back nga sunod-sunod para hindi po tayo magkaroon ng restriction to violation. Ang pag-follow at follow back ay mayroong interval time. Huwag sunod-sunod. So marami pa po tayong dapat iwasan at dapat nating sundin. Ang pag-follow ay mayroong limitation. So meron pong limit ang pag-follow. Simula ngayon ay kailangan po natin tandaan at isa-isip ang bawat hakbang ng ating paggawa ng mga video content po natin. Nga sana lahat ng ating gagawing video content nga hindi magkaroon ng problema sa ating page or profile. So yan lang po ang isi-share ko po sa inyo mga kaibigan. Dapat iwasan nyo ito simula ngayon. Thank you for watching. Bye-bye!